Hallelujah! Magandang gabi po sa ating lahat. Sa mga kapatid po natin na nakatutok sa atin sa live streaming, magandang gabi po sa inyong lahat. At tayo po ay magpapasimula na sa gawain ng Panginoon. Ang lahat po ay inaanyayahan ko na pumikit. Tayo pong lahat ay mananalangin sa ating Diyos na buhay. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Lord God Almighty Jesus. Amang banal na nasa langit, sa pangalan ng aming Panginoong Hesus, kami o Diyos ay nagpapasalamat sa iyo sa mga sandaling ito, Panginoon, na minsan pa kami ay yung tinipon, bagaman sa pamamagitan ng online streaming, Panginoon, nananampalataya kami na ito, o Diyos, ay kalooban mo na makapangyari na kami ay makadalo sa pamamagitan ng online streaming. Sapagkat ikaw, o Diyos, ang nakakaalam ng kalagayan namin, ngunit, o Diyos, ikaw ay mabuti sapagkat hindi mo hinayaan na kami, Panginoon, ay hindi makadalo kahit sa ganitong gawain, Panginoon. Salamat sa iyo, O Diyos, na patuloy na ikaw ay nahahabag sa amin. Dalangin po namin sa iyo, Panginoon, patawarin mo ang bawat isa kung sino man sa amin ang nakita mo, O Diyos, na nagkasala laban sa iyo. Ano man yung mga nagawa namin, mga pagkakasala. Lahat, Panginoon, nang nasa amin, O Diyos, hinaka na aming mga puso, inisip, sinalita. At maging, O Diyos, yung mga nasa puso namin, dalangin namin sa iyo, Panginoon, na patawarin mo po kami. Ninisin mo kami sa pamamagitan ng mahalagang dugo ng aming Panginoong Hesus na anupat sa gabing ito, na aming gagawin na paglilingkod sa iyo sa ganitong paraan, O Diyos, ay tunay na iyon dinggin, lingapin, O Diyos na buhay. Ama namin, patuloy po kami na maglilingkod sa iyo, bagaman limitado, O Diyos, gagawin namin yung aming makakaya upang ikaw ay mapuri, upang ikaw ay maluwalhati, O Diyos. Patuloy ka naming aawitan, patuloy ka naming pasasalamatan, patuloy ka naming sasambahin, O Diyos na buhay, sapagkat ikaw ay dakila at marapat na purihin. Salamat sa iyo, Panginoon. Samahan mo kami, O Diyos, mula sa pasimula ng gawain ito, Panginoon, hanggang sa kami ay matapos hanggang mamaya, O Diyos. Ikaw lamang ang siyang maluwalhati, ikaw lamang siyang mataas sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Tayo po umawit sa ating Diyos. Hallelujah. Patuloy po tayong magtiwala at sumunod sa Panginoon. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, hallelujah. Kung ang Panginoon ang siyang kasama sa paglakad ay maligaya. Kung sundin natin siya sa
magtiwala, magtiwala, sumunod kay Jesus. Ito ang tanging daan sa ligaya. Minsan na lamang magtiwala at sumunod. Magtiwala at sumunod kay Jesus. Ito ang tanging daan sa ligayang lubos. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Salamat sa iyo, O Diyos. Hallelujah, Jesus. Salamat, Panginoon. Tunay nga, O Diyos, na kung kami ay magtitiwala at kung kami ay susunod sa iyo, lahat, Panginoon, ng mabubuting bagay aming tatanggapin. At ang daan, O Diyos, na aming daraanan ay tunay na magiging patungo sa iyo, Panginoon. Kung kaya't ang bawat isa na umawit ng kanilang buong puso, na aming mga buong puso, Panginoon, na totoong magtitiwala at susunod sa iyo, Panginoon, ay yung tulungan na kanyang magawang palagi, O Diyos, yung magtiwala at sumunod sa iyo. Higit na, Panginoon, sa aming gagawin po na pag-aaral ng iyong mga salita sa gabing ito, na ang mga salita mo, O Diyos, ay lubos naming pagtiwalaan at lubos naming sundin, O Diyos, sa aming pakikinig ng iyong mga salita. Buksan mo po yung aming mga pangunawa, ang aming mga puso, ang isipan namin, ang espiritu namin. Yung aming mga puso, Panginoon, kaluluwa ay magalak sa pagtanggap, O Diyos, ng iyong mga salita. Ano man, Panginoon, yung kagamitan nito sa aming mga buhay, ay totoong makapangyari, O Diyos, sa bawat isa na makapakikinig ng iyong mga salita. O Diyos, pagpalain mo rin naman siya na yung gagamitin na magbabahagi ng iyong mga salita. Siya ay lubos na yung pahiran, Panginoon. Siya tulungan mo ang kanyang mga labi, yung pahiran na labasan ng mga salita, purong salita na nagbubuhat sa iyo, Panginoon. Ama namin na nasa langit, anumang pong panggambala ng kaaway na dyablo, anumang pong hadlang ng kaaway na dyablo sa malayang pagpapahayag ng iyong mga salita. Sa gabing ito, Panginoon, mga espiritu na hindi pagtanggap, mga pagtanggi, at lahat ng mga masasamang espiritu, O Diyos, sa pinawalan ng dyablo, ay aming sama-samang tinatalian, pinapalayas sa pangalan ng aming Panginoong Hesukristo. Panginoon, ang tanging pinapayagan namin, O Diyos, ay yung pagtanggap, yung kauhawan at kagutuman sa mga salita mo, at lubos, Panginoon, na pagtanggap sa iyong mga salita. Salamat, Panginoon, salamat sa iyo. Sa parte po na ito, Panginoon, lubos kang maluwalhati, O Diyos, sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Hallelujah. Praise God. Salamat sa ating Panginoon at tayo po ay magpapasimula na sa pag-aaral ng salita ng ating Diyos. Ang ating pag-aaralan sa gabing ito, sa oras na ito, ay pasisimulan ko po sa isang tanong. Tanong na kung saan ang tingin ng marami ay napakasimpleng tanong. Hindi siya mahirap na sagutin. Kaya ito ay kayang sagutin ng lahat. Dahil sa lahat ng tanong, ito ang, sa tingin ko, ito yung pinakamadaling tanong na akin nang napakinggan na tanong. Kasi nga, hindi ka magdadalawang isip na kung ano ang iyong isasagot. At ang pagkaalam ko, ito yung unang tanong na tinatanong kung ikaw ay papasok sa school, mag-apply ng trabaho, at kung ikaw ay makikipagkilala sa ibang mga tao. At ang tanong na ito ay kayang sagutin kahit ng mga taong hindi nakapag-aral at kahit nga ng mga munting batay.
kaya itong sagutin. Ano kaya ang tanong na ito? Alam na ba natin ang tanong na ito? Ang tanong na ito ay isang tanong din nating mababasa sa Biblia. Sa Genesis 32 verse 27, at sabi diyan, at sinabi niya sa kanya, ano ang pangalan mo? At kanyang sinabi, Jacob. Yan. Di ba nga napakadaling sagutin yung tanong na yan na nandyan, sabi, ano ang pangalan mo? Napakadali mga kapatid. Amen? Hindi ka na magkukwenta pa, hindi ka na mag-isip pa ng malalim upang sagutin ang tanong na ito. Ano ang pangalan mo? At ito ang pamagat ng ating pag-aralan sa oras na ito. What is your name? Sa Old Testament, take note po, sa Old Testament, ang kanilang pangalan o yung kahulugan ng kanilang pangalan ay nahayag o nakakapangyari sa kanilang buhay. Kasi nga bawat pangalan ay may mga kahulugan niyaan. Maganda o mabuti. Kaya nga, ang mga Old Testament believers ay kanilang pinipili ang mabuting pangalan. Sabi, kaysa malaking kayamanan. Sa Proverbs 22 verse 1, sabi diyan, ang mabuting pangalan ay maiging piliin kaysa malaking kayamanan. Mas pipiliin nila ang mabuti, ang maganda, o ang sabi diyan, maiging pangalan kaysa malaking kayamanan. Sapagkat muli, ang pangalan nila, kung ano yung kahulugan ng pangalan nila, yun po ay nahayag sa kanilang pagkatao o sa kanilang buhay. Halimbawa, may pangyayari dito sa Bible, sa New Testament natin mababasa. Pero ito ay nangyari sa Old Testament. Alam ko po na, alam na po natin yung kasaysayan ni Lazaro at ang mayaman. Sa Luke chapter 16, from verse 19 hanggang 23. Muli, ang pangyayaring ito ay hindi po isang talinghaga o parabol lamang na gaya ng iniisip ng marami. Kasi ang sabi nila, ito'y isang talinghaga lamang. Pero ito po ay totoong nangyari sa Old Testament in Moses' time. Pero ang tanong, bakit hindi nakasulat sa Old Testament? Yung pangyayari kay Lazaro at ang mayaman. Ang sagot, ang Panginoon Hesus ay nalalaman niya ang lahat ng mga bagay. Bagaman hindi ito nasulat sa Old Testament, pero alam ng Panginoong Hesus na nangyari ito. Kaya ito ay ginamit niya na isang halimbawa. Sa verse 19, ang sabi diyan, mayroon ng isang taong mayaman at siya'y nagdaramit ng kulay ube at maselang lino. At sa araw-araw ay kumakain ng sagana. Sabi sa English, there was a certain rich man which was clothed in purple and fine linen. Yung purple and fine linen po diyan, ito po ay sinasabi, this color is splendid and expensive. Splendid yung maningning, matingkad, at napakamahal. At ang kasuotang ito ay isinusuot lamang ng mga prinsipe, ng mga kilalang mga tao, at yung mga tao na sadyang mayaman, hindi lamang po mayaman na kundi ang sabi, very wealthy. Sadyang mayaman o napakayaman. Kaya noon pa man, ay makikilala mo na agad ang mga taong mayayaman. Sa unang tingin pa lang, malalaman mo na, ito, mayaman. Bakit? Kasi yung kanilang damit. Makikita mo pa lamang sa kanilang pananamit, masabi mo na sila ay mayaman na. At maging sa panahon din naman natin ngayon, mga kapatid, amen. Makikilala mo din agad ang mga taong mayaman
Dahil din sa kanilang mga pananamit. Kasi nga, ang pananamit ng mga mayaman, alam niyo po, hindi sila nagsusuot ng mga mumurahin. Yung mga RTW. Ang kanilang mga isinusuot ay mga branded o yung mga mayayaman o yung mga pangmayaman na damit. Ano-ano nga ba yung mga pangmayaman na damit na alam natin? Alam niyo, may nabasa ako kanina o nag-search ako kanina. Ang pinakamahal na damit, ang tatak ay ito, sabi, Oscar de la Renta. Yan. Ito po yung nakita ko, na-search ko na yung pinakamahal na damit, Oscar de la Renta. Na ang damit, ang pinakamura ay 1,455. Kaya pa yan, brother. Yan. Pero, umaabot yung damit na ito hanggang sa damit pa lang 653,000. Isang damit. Gaano kamahal? At sumunod na pinakamahal na damit. Ano ba yung pronunciation nito? Gucci? Gucci? Gucci. Ang t-shirt. Yan. Ang t-shirt po ay t-shirt lang yun na 19,000 hanggang 23,000. Yung t-shirt lang. Yung jacket, sabi ko, nabasa ko kanina, umaabot sa 262,000 jacket. At yung pantalon ay 38,000. Gaano kamahal yan? Mga original yan na. Kasi maraming mga tao nagsuot din yan. Kaya lang, galing sa Divisoria, sa Baclaran, yan. Sa Taytay. Tapos ito pa, yung sumunod na mahal. Ano ba ang pronunciation nito? Louis Vuitton ba yun? Louis Vuitton. Yung palda, nakita ko kanina, yung palda na napakaiksi, na maliit lang, na tela. Alam niyo po ba kung magkano? 6,000 hanggang 36,000. Gaano kamahal yan? At sunod-sunod na, may Hermes, Chanel, Prada, Dior, Ralph Lauren, Armani. Yan po yung mga mamahalin na mga damit. Alam niyo po ba, nung ako ay nadestino sa isang lugar na may mga mayaman, at niyaya ako na mag-mall, sabi sa akin, brother, punta tayo sa mall, bili tayo ng mga damit, naka-sale 50% off. 3,500 na lang. Ha? Naka-sale 50%, 3,500? Hindi magkano na yun? 7,000. 3,500 na lang yung damit. Mayaman eh. Ate, ang binibili ko lang na damit yung tag 350. Mahal pa ngayon sa akin eh. Noon, yan. Yan pa yung mga mura pa noon, 350 pesos. Yan. Ang alam ko lang na mahal na damit, ang sa akin, yung branded na is Jag, Petrol, yan sa akin, branded na yan, okay na yan, mahal na yan. Pero yung mga mayaman, wala yan. Ibitsugin lang ng mga damit yan. Pero sa atin, mga mahal na yon. At ang mayaman na ito, dito sa ating binabasa, ating pinapag-aralan, ang sabi ay kumakain ng sagana araw-araw. Hindi lang kung may okasyon, kung may birthday, kung may binyag, fiesta, hindi. Ang sabi diyan ay araw-araw, parang fiesta sa kanilang tahanan. Hindi naubusan ng pagkain. Nakakain niya ang lahat na gusto niyang kainin. Kasi siya ay mayaman. At sa verse 20, ang sabi diyan, at isang pulubi na ang pangalay Lazaro, lipos ng mga sugat, ay inilalagay sa kanyang pintuan. Tignan niyo po bakit ang pulubing ito ay may pangalan at ang mayaman ay wala? Hindi ba kayo nagtataka? O nagtatanong sa inyong sarili? Yan. Malalaman natin ang kasagutan mamaya lamang sa ating pagpatuloy sa pag-aaral. Ang pulubing ito, ang sabi niya ay lipos ng mga sugat. Yung galis. Yung galis aso. Pag sinabing lipos, sabi kasi sa English, full of sores. Maaaring mula sa ulunan hanggang sa kanyang
talampakan. Kawawa ang pulubing ito. At siya ay nasa pintuan ng mayaman na naghihintay na siya ay bigyan ng pagkain ng mayaman na yan. Kaya lang, wala. Hindi binibigyan ng pagkain. Sa verse 21 ang sabi, at naghangad na mapakain ng mga mumo na nangahulog mula sa dulang ng mayaman. Oo, at lumapit pati ang mga aso at hinihimuran ang kanyang mga sugat. Sabi diyan, naghahangad na mapakain kahit ng mga mumuman lamang na nahulog mula sa dulang, mula sa pagkainan ng mayaman. Kaya lang, talagang ang mayaman na ito ay hindi niya binibigyan. Ang mayaman na yan ay masama, maramot, madamot. Ang sabi nga, buti pa daw ang aso ay may awa sa kanya. Bakit? Kasi yung mga aso, nilapitan siya, hinihimuran siya, dinidilaan siya, ang kanyang sugat. At ang sabi pa, ito daw ay pagpapakita ng mga aso sa pag-aliw, pag-comfort kay Lazaro. Pero sa totoo lang, ang paghimod, pagdila ng mga aso ay sa mga tao, ito ay kanilang nature. Lalo na sa kanilang mga amo, yung mga may aso dyan, di ba? Kapag pagdating sa bahay, nandyan, dinidilaan. O kung hindi man nila amo, ay kanilang kakilala. Kanilang hinihimuran, dinidilaan nila. May galis o wala. Dinidilaan. Kaya nga si Buddy nga dyan yung aso namin dyan. Yan. Basta taga-church, yan, dinidilaan niya. Ang mahirap, kakatpangay, pero hindi naman niya sinasagad. Ano lang, lambing lang niya yon. Kasi yun yung kanilang nature. Pero sa totoo lang, mahirap, mahirap na ikaw ay dilaan, himuran ng aso, lalo't ikaw ay may sugat. Kasi ang sabi, yung rabies daw ng aso ay nasa kanyang laway. Paano ka magpapadila, magpapahimod sa aso? Kung may sugat ka, delikado po yun. Maaaring ikaw ay ma-rabies. Ano yung rabies sa Tagalog? Yung rabies. English pa rin yun eh. At ngayon, nangyari. Sa verse 22, sabi diyan, at nangyari na namatay ang pulubi at siya'y dinalang ng mga anghel sa sinapupunan ni Abraham at namatay naman ang mayaman at inilibing. Kaya makita po natin diyan, mayaman, mahirap, kapwa mamatay. Amen. Walang pinipili ang kamatayan, mayaman ka man o mahirap. Pag dumating na ang panahon mo, yan. Tapos, ang tanong, ano kaya ang kinamatay ng pulubi? Ano ang kinamatay ng pulubi? Dahil sa gutom? Pwede. O dahil sa rabies? Kasi nga, hinimura siya ng ng aso, yung kanyang mga sugat. Maari. O ito ay maaring dumating na yung kanyang panahon o panahon ng kanyang kamatayan. Yung mayaman, ano kayong kinamatay niya? Sabi ng iba, high blood, diabetes, kasi kain ng kain. Yan mga sakit ng mga mayaman. Di ba? Dito, at sa kamatayan ng pulubi, na si Lazaro, siya'y sinaman ng mga anghel, o ng anghel ng Diyos papunta sa paraiso. Ang espiritu ng mga matuwid na mga tao, kung mamatay, ay ina-escortan sila ng mga angels of God. Sa Hebreo 1 verse 14, sila po yung mga tinatawag na ministering spirits. Yan. At nangyari na naman, sa Hebreo 1 verse 14, are they not all ministering spirits? Hindi ba nga silang lahat ay mga espiritong tagapaglingkod? Na mga sinugo upang magsipaglingkod sa kapakinabangan
ng mga agmamana ng kaligtasan. Ito po yung mga angels yung binabanggit po dyan, yung mga ministering spirits. Sila po yung mag-escort sa sa mga espiritu ng mga taong namatay papunta sa langit. At ano naman yung sa ating teksto kanina, Luke 16? At ano naman yung tinatawag na Abraham's bosom? Ang mga Hudyo ay naniniwala na si Abraham ay nasa paraiso. Kaya nga si Lazaro ay napunta sa paraiso. Muli ang tanong, bakit napunta si Lazaro sa paraiso? Dahil ba siya ay mahirap lang? Hindi. Dahil maraming mga mahirap ngayon, mahirap na nga ang buhay, ay ayaw pa na maglingkod sa Panginoon. Paano papasok sa langit? Yung mga mahirap na ayaw maglingkod sa Panginoon. At yung mayaman, bakit napunta sa impyerno? Dahil ba siya ay mayaman? Hindi rin. Kasi may mga mayaman naman ngayon na sadyang naglilingkod sa ating Panginoon. Amen, mga kapatid? Kaya unfair sa mga mayaman na dahil lang kaya sa sila mayaman, mapupunta na sa impyerno. Hindi po ganun, mga kapatid. At dito na nga po, bakit napunta si Lazaro sa paraiso? Dito masasagot ang katanungan, bakit ang mahirap na si Lazaro ay may pangalan, samantalang ang mayaman ay wala. Gaya ng aking nasabi sa inyo kanina, ang mga pangalan ng mga tao sa Old Testament ay mayroong kahulugan, at kung ano ang kahulugan ng kanilang pangalan ay nangyayari na hayag sa kanilang buhay, gaya nga po ni Lazaro. Ang ibig sabihin ng Lazaro, God is my help. Kaya sa kabila ng kahirapan ni Lazaro, yung kahirapan ng kanyang buhay, ang kanyang pagiging pulubi, ay nagawa niya na maglingkod sa Panginoon, nagawa niya na magtiwala sa ating Diyos. Hindi siya nagreklamo sa kanyang buhay. Hindi siya nagtanong sa Panginoon, bakit ako ganito? Bakit ganito ang aking kalagayan? Namamalimos. Hindi po siya nagreklamo ng ganon, kundi nagawa niya lagi na magtiwala sa Diyos, nagawa niyang maglingkod sa Diyos sa kabila ng kanyang kahirapan. Kaya nga, hindi po dahilan ng isang tao na siya ay mahirap kaya hindi siya makapaglingkod sa Panginoon. Yan kasi ang dinadahilan ng maraming mga tao, kasi kailangan kong kumayod kasi walang-wala kami. Hindi po. Hindi po yan ang dahilan. Yung mayaman kaya siya napunta sa impyerno o sa place of torment, hindi dahil siya ay mayaman, kundi siya ay masama. Siya ay madamot. Kaya ang madamot ay masama. Ang pagiging madamot. Kaya mga kapatid, wag po tayo magiging madamot o maramot sa ating kapwa, lalo na sa mga kapatid natin kay Kristo. Sapagkat ito ang maghatid sa atin sa place of torment. Kaya nga po dyan, maliwanag na nga po mga kapatid, na kung bakit napunta si Lazaro sa paraiso, dahil siya ay naglilingkod sa Panginoon. Dahil ang kanyang pangalan, ang kahulugan is God is my help. At ito ay nahayag sa kanyang buhay. Pangalawang halimbawa ay si David. Si Haring David. Ibig sabihin ng David is well-beloved. Kaibig-ibig o nakalulugod sa Diyos. Acts 13 verse 22. English na lang. Sabi diyan, and when he had removed him, he raised up unto them David to be their king, to whom also he gave testimony, and said, I have found David the son of Jesse, a man after mine own heart, which shall fulfill all my will. Yan naging kaibig-ibig si David sa ating Diyos. Sabi diyan, siya ay, sabi diyan, a man after mine own heart, a man after God's own heart. Bakit? Si David ay nabuhay
ng ayon sa kanyang pangalan. Siya po ay naging kalugod-lugod sa ating Diyos. Sapagkat si Haring David, siya po ay worshiper ng Diyos. Mapagpuri, mapagsamba sa ating Diyos. Kung mababasa po natin ang Book of Psalms, makita po natin doon kung paano siya magpuri, sumamba sa Panginoon. Kung paano siya manalangin sa ating Diyos. Siya ay mapanalanginin sa ating Panginoon. Siya ay maamo, siya ay mapagpakumbaba. Mula sa kanyang kabataan hanggang sa kanyang kamatayan, ay nabuhay siya na well-beloved and well-pleasing sa Diyos. Nabuhay siya ng ayon sa kanyang pangalan. Muli, David ay ibig sabihin well-beloved, well-pleasing sa Diyos, and a man after God's own heart. Pero ang tanong, bakit siya ay nagkasala sa Panginoon kung siya ay well-beloved sa ating Diyos? Bakit nag-commit siya ng adultery and murder? Ang tanong, anong ginawa ni Haring David after siya magkasala? Di ba ga? Siya nagpakababa at kinilala niya ang kanyang kasalanan, kanyang pinagsisihan agad? Sa 2 Samuel chapter 12 verse 13, at sinabi ni David kay Nathan, ako'y nagkasala laban sa Panginoon. At sinabi ni Nathan kay David, inalis din ng Panginoon ang iyong kasalanan, hindi ka mamatay. A well-beloved, well-pleasing, and a man after God's own heart ay siya na kung nagkasala, magkamali, ay kinikilala niya ito agad-agad at pinagsisihan niya agad-agad. Hindi niya na pinapatagal ng mahabang panahon kung siya ay magkamali o magkasala. Kaya nga si David ay nabuhay ng ayon sa kanyang pangalan na kaibig-ibig sa Panginoon. Muli, ang pamangkat nating pinapag-aralan, ano ulit? What is your name? Ano ang iyong pangalan? Anong ibig sabihin nito mga kapatid? Balikan natin si Jacob. Genesis 32 verse 27. Genesis 32 verse 27, yung ating teksto, yung nauna. At sinabi niya sa kanya, ano ang pangalan mo? Tinanong siya. At ang sagot, Jacob. Madali ba mga kapatid? Madaling tanong? Sabi niya, anong pangalan mo? Jacob. Kung tayo si Jacob, paano natin sasagutin ang tanong na iyan? Kung tayo si Jacob ba sa oras na yan? Sa mga nasa live streaming, salamat sa Panginoon at marami tayong nakasama ngayon. Sa mga nasa live streaming, kung kayo ang tatanungin, ano ang iyong pangalan? Sa mga nasa live stream, pakisagot nga kung ano ang iyong pangalan. Pakitype ang iyong pangalan. May tatype nyo ba agad? Masasagot nyo ba agad? Maaari, yung mga iba type agad, no? Kung titingnan, napakadaling tanong. Di ba nga mga kapatid? Ano ang iyong pangalan? Kumbaga, simpleng tanong. At simple rin ito na sasagutin. Ano ang iyong pangalan? Walang kahirap-hirap sa pagsagot. Pero si Jacob, alam niyo po ba, nung tinanong siya ng Diyos, yung tanong siya ng tanong, nahirapan siya na sumagot eh. Para sa kanya, hindi simple ang tanong na ito. Ano ang pangalan mo? Para kay Jacob, mahirap yun sa kanyang sarili na sagutin. Hindi basta-basta na masasagot niya agad-agad dahil nakapaloob dito yung pagkilala niya kung ano siya at kung sino siya at kung ano ang kanyang ugali. Maari nung tinanong ng Diyos si Jacob, sabi, ano ang pangalan mo? Maaring ang sagot ni Jacob ay ganito, ano
Jacob, Jacob, ang aking pangalan. Hirap siya. Maaring ganun ang kanyang pagkasagot. Hindi gaya sa atin, Jacob, tapos. Pero sa Jacob, hirap siya na sumagot. Maging nung una siyang tinanong ng tanong na ito, ng kanyang tatay naman. Tinanong siya ng kanyang tatay. Alam niyo po ba, iba ang kanyang sagot? Sa Genesis 27, chapter 27 mula kapitulo 1 hanggang 16. Yan, medyo mahaba-haba ito yan, mga kapatid. Ito po yung pangyayari na malapit nang mamatay ang kanilang ama na sino po bang kanilang ama? Si Isaac, ang kanilang tatay. Yan. Ngayon, lumapit si Jacob sa kanyang tatay. Kasi ang tatay nila, malabo na ang kanyang mga mata. Hindi na makaaninag kung sino yung kanya kaharap o yung kanyang nakakausap. At siya'y lumapit sa kanyang ama, si Jacob po ito, at nagsabi, Ama ko! At sinabi niya, narito ako. Sino ka, anak ko? Sabi ni Isaac, sino ka, anak ko? Ang tanong na iyan, sino ka, anak ko? Ay pagtatanong kung ano ang pangalan niya. Kung bababawan natin, ang tanong na ay ganito. Ano ang pangalan mo, anak? Kasi dalawang kanyang anak eh. Si Jacob at saka si Esau. Anong pangalan mo? Pero alam niyo po ba, maliwanag ang sagot ni Jacob na hindi niya sinagot ng tama ang tanong ng kanyang tatay sa verse 19. At sinabi ni Jacob sa kanyang ama, ako'y si Esau na iyong panganay. Kasi yung tanong niya, yung tanong ng kanyang tatay, medyo mahirap, sagutin. Bakit? Hindi niya sinagot ng tama ang tanong ng kanyang tatay. Una, ito ay mahirap sa kanya. At isa pa, siya ay mabubuking, mahayag at malalaman kung sino talaga siya, kung sinagot niya ng tama ang kanyang tatay. Muli, what is your name? Hindi niya sinagot ng tama, kundi ang sinabi niya, ako'y si Esau. Bakit? Ano ba ang ibig sabihin ng Jacob? Ang Jacob or Jacob, ang ibig sabihin ay mandaraya, mang-aagaw, o kaya sa Bisaya ay hakog, hakugan. Hakog, sakim. Amen? Yan. At dito, muli may kapatid si Jacob, na siya nga po ay si Esau, kambal po niya yan. Sa Genesis chapter 25, verse 27, ito po yung pangyayari na inagaw ni Jacob ang pagkapanganay kay Esau. At nagsilaki ang mga bata at si Esau ay naging maliksi sa pangangaso, lalaki sa parang. At si Jacob ay lalaking tahimik na tumatahan sa mga tolda. Ang ibig sabihin, si Esau po siya po ay isang, sabi diyan, mga ngaso or hunter. Samantalang si Jacob, siya po ay lalaking tahimik na tumatahan sa mga tolda. Nasa bahay lang. Si Jacob ay tigasin. Tigasin. Parang astigin, no? Tigasaing, tigaluto, tigalinis. Kasi sa bahay lang, yun lang kanyang ginagawa. Samantalang si Esau ay nasa labas, nangangaso ng mga usa o mga hayop doon sa gubat. Dahil si Jacob ay tigasin, yan, taong bahay, tigaluto, ay nagluto siya ng masarap na pagkain. At sa kanyang pagluluto ay yun naman, dumating ang kanyang kapatid na si Esau na pagod at gutom na gutom. Sa verse 29 ng Genesis chapter 25, at nagluto si Jacob ng lutuin at dumating si Esau na galing sa parang at siya'y nang lalambot. At sinabi ni Esau kay Jacob,
ipinamamanik ko sa iyo na pagkanin mo ako, niyaong mapulang lutuin, sapagkat ako'y nang lalambot. Kaya tinawag ang pangalan niya na Edom. Yan. Sa verse 31, at sinabi na Jacob, ipagbili mo muna sa akin ang iyong pagkapanganay. Birthright. Alam niyo po ba, ang birthright o ang mga panganay ay bukod tanging inilaan para sa Diyos. Sila po ay special sa Diyos. Sila po ay banal sa Diyos. Exodus 22 verse 29. Sabi diyan, huwag kang magmamakupad ng paghandog ng iyong mga ani at ng tulo ng iyong mga pigaan. Ang panganay sa iyong mga anak na lalaki ay ibibigay mo sa akin. Kaya yung mga panganay na mga lalaki ay para sa Diyos lamang, consecrated to God. Pangalawa, yung mga panganay ay next in honor to their parents. Pangalawa sila sa kanilang mga magulang, lalo na sa kanilang tatay. Genesis 49 verse 3. Ang sabi diyan, Ruben, ikaw ang aking panganay, ang aking kapangyarihan, at siyang pasimulan ng aking kalakasan, siyang kasakdalan ng kamahalan, at siyang kasakdalan ng kapangyarihan. Sila po yung pangalawa sa pamilya, sa kanilang tatay. Kaya napakahalaga po ang panganay in Old Testament. At isa pa, ang mga panganay noon ay doble yung kanilang bahagi o mana sa kanilang tatay. Double portion of their father's good or mga mana. Deuteronomy 21 verse 17. Kundi kanyang kikilalaning panganay ang anak ng kinapuputan sa pamagitan ng pagbibigay sa kanya ng 2 bahagi sa buong kanyang tinatangkilik. Double portion na tinatangkilik o mana ang may bibigay sa panganay. Kaya nga, napakahalaga ang mga panganay noon. Mas doble yung kanilang mana, pero ngayon hindi na eh. Sino ba yung maraming mana? Sino ba yung magmamana ng bahay? Bunso ako, sa akin tong bahay. Di ba? Ganyan, pag bunso, kanya daw yung bahay. Kaya nga po, napakalaga po yung mga panganay noon. Kaya lang, ang nakakalungkot ay binaliwala lahat ni Esau ang mga bagay na ito dahil lang sa pagkain. Sa verse 32 ng Genesis 25, at sinabi ni Esau, narito ako'y mamatay. At saan ko mapapakinabangan ang pagkapanganay? Naman itong si Esau, no? Napagod lang, mamatay na. At sinabi ni Jacob, ito po, isumpa mo muna sa akin. I-promise mo muna. Talagang itong si Jacob ay mangagaw talaga. Tuso. Sabi pa, at isinumpa niya sa kanya at kanyang ipinagbili ang kanyang pagkapanganay kay Jacob. At binigyan ni Jacob sa Esau ng tinapay at nilotong lentehas. At siya kumain at uminom at bumangon at yumaon. Gayon ni walang halaga ni Esau ang kanyang pagkapanganay. Kaya nakuha o naagaw ni Jacob ang birthright na nakay Esau. At pangalawa, hindi lamang yung pagkapanganay ang naagaw, nakuha ni Jacob sa kanyang kapatid na si Esau. Inagaw pati yung basbas na marapat kay Esau. Nakuha din ni Jacob yung basbas. Sa verse 36 ng Genesis 27, ito po, sabi ni Esau. At kanyang sinabi, hindi ba matuwid ang pagkatawag sa kanyang Jacob? Sapagkat
kanyang inagawan ako nitong pangalawang beses na kanyang kinuha ang aking pagkapanganay at naritong ay kinuha ang basbas sa akin. Kaya sabi niya, hindi ba matuwid ang pagkatawag sa kanyang Jacob? Ang ibig sabihin ni Esau, tama lang. Hakog ka talaga. Hakog. Sa mga Bisaya, no, hakog. Talagang mga agaw, mandaraya. Kaya si Jacob ay nabuhay sa kanyang pangalan. Muli, what is your name? Balikan muli natin si Jacob, nung siya tinanong ng Diyos sa ating teksto. Genesis 32 verse 27. At sinabi niya sa kanya, ano ang pangalan mo? At kanyang sinabi, Jacob. Sa tanong na ito, oo, mahirap para kay Jacob na sagutin. Pero ginawa niya ito o sinagot niya na may kapakumbabaan. Kinilala niya na siya ay si Jacob. Kinilala niya na siya ay Hakogan. Kinilala niya na siya ay mandaraya. Kinilala niya na siya ay mang-aagaw. Kinilala niya na siya ay nagkasala sa kanyang kapatid at lalo na sa Diyos. Sabi, ano ang pangalan mo? Ang sagot ni Jacob, ako'y si Jacob, isang mandaraya, isang mang-aagaw. Alam niyo po ba nung sinabi niya ito sa Panginoon, hindi lamang niya sinabi na yung pagkasagot niya na ako'y si Jacob. Hindi po. Nung sinagot ito ni Jacob, alam niyo po ba, sinagot niya na may kapakumbabaan, sinagot niya na may pagsisising loob, sinagot niya na umiiyak, sinagot niya na tumatangis dahil kinikilala niya na ang kanyang kasalanan sa oras na ito. Oo, nung una, hindi niya sinagot ng tama kung sino siya. Pero sa panahong ito, kinilala niya na ang kanyang sarili na makasalanan, na isang mang-aagaw, isang mandaraya. Kinilala niya at siya po ay tumatangis sa mga oras na yan. Sa Hosea chapter 12 verse 4, sabi diyan, oo, siya ay nagtaglay ng kapangyarihan sa anghel at nanaig. Siya ay tumangis at namanhik sa kanya. Ng anghel ang Diyos, ano ang pangalan mo? Sumagot siya na umiiyak, tumatangis. Ako'y si Jacob. Siya po ay namamanhik na nagsisisi, kinikilala kung sino siya. Kung ano siya, kung ano ang kanyang ugali. Kaya nung kinilala ni Jacob kung ano siya at kung sino siya, siya ay nagkaroon ng malaking pagbabago sa kanyang buhay. Na bago o naayos ang kanyang buhay. Kasi kinilala niya na kung sino siya. Binago ng Panginoon ang kanyang pangalang Jacob at ginawang Israel sa verse 38. At sinabi niya, hindi na tatawaging Jacob ang iyong pangalan kundi Israel. Kasi nagpakababa na po si Jacob sa oras na yan. Kinilala niya na ang kanyang sarili na siya nga ay mandaraya, mang-aagaw. Kaya nga po, siya po ay nabago. At nung kinilala niya kung sino siya, nagkaroon ng restoration. Nagkaroon ng naging maayos ang kanyang relasyon sa kanyang kapatid. Nagbati sila sa kanyang kapatid, sa kanyang kambal, at sa kanyang pamilya. Naayos ang lahat at masigit siyang napalapit sa Diyos. Muli, ang tanong, ikaw, tayo, kayo na sa online streaming, tatanungin ko kayo, ano ang iyong pangalan?
Ano ang iyong pangalan? Kilala na ba natin kung sino tayo? Kilala na ba natin kung ano tayo sa harapan ng Diyos? Kung minsan kasi, hindi natin kilala o nakikilala ang ating sarili, hindi natin nalalaman ang ating ginagawa, kung tama o mali, hindi natin nalalaman, nakikilala yung mga sinasabi natin, ang ating mga pag-uugali, hindi natin nalalaman kung minsan. Hindi natin nakikita. Maging ang ating mga mali at kasalanan na nagagawa ay hindi natin nakikita. Kung minsan, nakikita natin yung mali ng ating kapwa. Pero ang ating sarili, hindi natin nakikita ang ating mga pagkakamali. Kaya hindi tayo nababago. At kung minsan din naman, ang kapwa pa natin ang nagsasabi kung ano tayo o kung sino tayo. At ang nakakalungkot, kapag tayo nasabihan ng ating kapwa o ng sinuman, nagre-react tayo ng mga negatibo. At sila na nagsasabi sa atin kung ano tayo o kung sino tayo, lalo na sa ating mga ugali na hindi maganda, nasabi natin, don't judge me. Isa kang mapanghusga. Nasabi pa natin, alisin mo muna ang iyong muta bago mo alisin yung muta ko. Yan. Di ba? Madalas natin nasabi yan. Kung makapakinig tayo ng ganyan, kung sinabihan tayo ng mga mali natin o mga kasalanan natin, o kung sinabihan tayo kung ano tayo, kung ano yung ugali natin, imbes na mag-react ng negatibo, bakit hindi tayo umupo saglit? Magbulay-bulay, magmuni-muni, at siyasatin ang ating sarili. Hindi yung magre-react ka kaagad ng negatibo. Bakit hindi natin gawin na magsalamin sa pamagitan ng salita ng Diyos? Dapat nating kilalanin ang ating sarili, kung sino tayo at kung ano tayo sa harapan ng ating Diyos. Kailangan at dapat nakilalanin natin ang ating mga sarili kung ano tayo. Kalakip ng pagkilala sa ating kasalanan, pagkilala sa ating sarili, sa mga hindi magandang mga gawa natin, ugali natin, ay magpakababa tayo, pagsisihan, at itakwil ito sa ating sarili. Sapagkat, ano ba ang sinasabi ng salita ng Diyos? 2 Corinthians 5:17, kaya't kung ang sinuman ay na kay Kristo, siya'y bagong nilalang. Ang mga dating bagay ay nagsilipas na. Narito sila'y pawang naging mga bago. Dapat kilalanin natin at pagsisihan ang ating mga pagkakamali, ang ating mga kasalanan. Kilalanin natin kung ano tayo. Dahil may mga tao din naman na kilala nila ang kanilang sarili, pero hindi nagsisisi. Anong dahilan? Anong madalas na sinasabi? Ganito kasi ako. Ito ng aking ugali. Anong magagawa ko? Di ba may mga taong ganyan? Ito ako eh. Ito na yung ugali ko, dapat mo akong tanggapin. Parang mabagang sinasabi na walang kapangyarihan ng Panginoon na baguhin ka. Kung ganito ang ating sinasabi, hindi tayo mababago. Alalahanin natin kung ano ang ginawa o sinabi ni Jacob nung siya'y tinanong ng Diyos, ano ang pangalan mo? Sumagot si Jacob na may pagtangis, I am Jacob. Ako'y mandaraya. Ako'y mangagaw. Kaya yan din ang dapat nating gawin, ating kilalanin ang ating sarili upang lubusan tayong mabago. Lubusang mabago ang ating sarili, ang ating isip, ang ating pag-uugali, ang ating pananaw, maging ating paningin sa ating kapwa.
Sapagkat kung hindi natin kikilalanin natin mga sarili kung ano tayo, sabi sa Bisaya, maugi hapon. Sa Ilocano, sulaiso. Yan. Sa Tagalog, paras lang, walang pinagbago. Kung hindi natin kikilalanin ang ating mga sarili at ang ating nakikita lamang ay ang ating kapwa. Kaya kilalanin natin ang ating mga sarili kung sino tayo, kung ano tayo. Dahil dyan po tayo lubos na mababago. Amen. Kung kikilalanin natin ang ating mga sarili, ay magkakaroon ng kalayaan, deliverance. Deliverance from sin, deliverance from pride. At gagaan ang ating pakiramdam, gagaan ang ating buhay, at magkakaroon ng restoration sa pamilya, sa ating pamilya, at sa pamilya ng Diyos. Tayo pong mga magkakapatid. At isa pa, magkakaroon tayo ng mabuting wakas o ang buhay na walang hanggan. Sila po na nabago ang kanilang buhay. Sila lamang ang magmamana ng buhay na walang hanggan o ng kaharian ng Diyos. Muli ang tanong, what is your name? Tatapusin ko ang mensaheng ito sa isang totoong nangyari. Nangyari ito nung first time ko sa Manila, doon po sa Escala Theater, 1997 or 98. Bago ko lang ako sa Escala Theater sa church pa dati, unang church. Napuntan ko sa Manila sa Escala. Sabi ko, meron doon pastor. Sabi ko, kasi bago pa lang, gusto kong makipagkilala. Ang unang tanong ko, siyempre ito. Sabi ko, Pastor, ano ang pangalan mo? Alam niyo po ba, lumapit sa akin at bumulong. Huwag kang maingay brother. Bakit po, Pastor? Ano bang pangalan niyo? Huwag kang maingay, sabi. Ako ang Don Moen sa Escala. Ha? Don Moen ng Escala? Ganun po ba? Okay. Tayo po, kung tayo po'y tatanungin, huwag tayong mag-pretend. Mas Tagalog mag-pretend. Magkunwari na ibang tao. Huwag tayong mag-pretend na maayos ka at yung iba hindi. Walang mangyaring pagbabago sa ating sarili kung ikaw ay, pretend ulit, yung magkukunwari lang. Nagpapanggap na maayos. Sige, sabihin natin, maayos ka. Salamat sa Diyos kung ikaw ay maayos. Pero, patuloy mong kilalanin kung ano ka at kung sino ka sa harapan ng Diyos. Patuloy tayong magpakababa sa ating Diyos. Sapagkat sinasabi sa 1 Corinthians 10 verse 12, kaya't ang may akalang sa'y nakatayo, mag-ingat na baka mabuwal. Amen? Lagi tayong magpakababa sa harapan ng Diyos. At ang nais ng Panginoon, kung tayo sa tatanungin, muli, yung huling tanong, sabi, what is your name? Ano ang pangalan mo? Gusto ng Panginoon, sagutin natin ito na may kapakumbabaan, na totoo sa ating puso, kilalanin natin kung ano tayo, kung sino tayo. Ang ating mga mali at hindi yung mali ng ating kapwa o ng iba. Tingnan natin ating mga sarili, hindi ang ating kapwa. Kasi kung ang mata mo nakatuon sa iba, hindi mo nakita yung sarili, hindi ka mababago, kapatid. Tingnan natin ang ating mga sarili. Amen. Muli, ano ang iyong pangalan? Salamat sa Panginoon. Yan po ang salita ng ating Diyos. What is your name? Hallelujah, Jesus. Hallelujah, hallelujah. Salamat po sa iyo, Panginoon. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Purihin ka, aming Diyos ng buhay.
Kung kayo po sa inyo pong sarili, sa mga nanonood, sa mga na live streaming, nakatayo o nakaupo, magkaroon tayo ng maikling sandali na pagbubulay-bulay. Pagtingin o tingnan natin ating mga sarili. Ang Diyos ay tinatanong ka, ano ang iyong pangalan? Hallelujah, Jesus. Ating siyasatin ang ating mga sarili. Ating tingnan ating mga sarili. Hallelujah, Jesus. Magtiwala tayo sa Panginoon na kaya tayong baguhin. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Jesus. Magtiwala lamang tayo sa Panginoon na kaya tayong baguhin ng Panginoon. Hallelujah, Jesus. Salamat po sa inyo, Panginoon. Sa inyo po namin binibigay ang aming mga sarili, O Diyos. Kami magtitiwala sa inyo at sunod sa inyo, O Diyos. Kung ang kasama sa paglakad ay maligaya. Kung sundin natin siya sa ating tuwina at sa bawat taong aasa. Magtiwala, sumunod kay Jesus. Ito ang tanging daan sa ligayang lubos. Amen. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Purihin ka, Panginoon. Luwalhati sa inyo pong dakilang pangalan. O aming Diyos, salamat po, Panginoong Diyos ng buhay. Tunay nga po na amin pong kinikilala ang aming mga sarili, ang aming mga pagkakamali, pagkakasala, maging ang aming mga kahinaan, O Diyos. Kaya ang dalangin namin na kami ay inyo pong tulungan na patuloy na mabago ang aming mga buhay, ang aming buong pagkatao, Diyos. Kinikilala po namin na sa aming sarili, sa aming sarili, ay hindi po namin makakaya, O Diyos. Kaya nga po, ang aming pagtitiwala ay sa inyo po lamang at patuloy ka mong susunod sa inyo lamang, O Diyos. Salamat po aming Ama, sa pangalan ng Jesus, tayo magsabi ng Amen. Amen. Salamat sa ating Diyos. At tapos na po ang gawain natin Panginoon. At announcement po, sa Sunday, sa kalooban ng ating Panginoon, ay mayroon po tayong muling gawain sa dakong ito. At mag-antabay lamang sa mga announcement. Ang sinabi sa akin kanina sa isa sa barangay na pwede daw maggawain pero limitado lamang. At dapat daw, sabi sa akin kanina na tayo-tayo lang. Hindi daw pwede yung taga-ibang lugar. Kaya nga, yung mga nandito, mga kapatid na taga-Bataan,
limitado lamang po ang atin sa Sunday sa kalooban ng Panginoon. At sa mga nasa live streaming po, ang gawain po dito, kung gusto niyo pong makisama sa live streaming, 8:30 po ng umaga ang gawain. Salamat po sa ating Diyos. God bless po.